Okay, so, Marcoleta. Okay. Sige. Wait lang ha. Okay. So, kay Marcoleta muna tayo. Yan, okay. Yan. So, ilo po kay Aurelia Cadena, kay Ma'am Aurelia, kay Mr. X, yan, hello. Kay Lynn Amor, kay Toto, yan, hello po, no? Tapos kay Ace, yan, kay Ardian, hello po. Yan, kay Kim start tayo, next topic tayo. Kay Chaicher, yan, maraming salamat po, no? Okay. Uy, pa-follow naman sa channel ko, ha? So, hindi pa po naka-follow sa channel ko, pa-follow naman po, no? Parang awa nyo na, nagmamakawa ko sa inyo. Yan, Streetwise with Takeru Miyamoto, pa-follow, ha? Yan. Yan. So, mga kababayan, no, meron tayong bagong update po dito tungkol nga po kay Marcoleta. So, alam naman po natin, no, na si Marcoleta po, niloko niya nga po yung kanyang sose. So, ibig sabihin nun, posible pong makulong si Marcoleta. Hindi, tignan nyo ha. Dahil po sa kayabangan nga po ni Marcoleta, puta makukulong po siya. Diba? Makukulong siya. Hello po kaya, no, kay Lynn Amor, maraming salamat. Linda Amor, yan, hello po, no. Kay Ace Venezuela, kay Polia Dorut. Tama ba? Nagbabasa po. Okay, so ngayon, ito yung balita ngayon, no. Okay, sabi dito, Paul offense case Ide versus Marcoleta. Alam nyo, dalawa po yung pwedeng mangyari kay Marcoleta dito. Na ma-disqualified po siya bilang senador at makukulong po siya. Yun lang po yun. Sobrang kayabangan kasi, no? So, sabi niya dito, tingnan nyo. Okay. An election offense is being eyed against Rodante Marcoleta after he allegedly misdeclared the absence of campaign contributions in his statement of contributions and expenditures during May 2025 elections, di ba? In a 7-page complaint affidavit filed before the Commission on Elections on Friday, no, December 5, kontradaya, mga dilawan to kontradaya lead convener Danilo Araw and advocate of public interest law accused Marcoleta for violating provisions of the omnibus election, specifically Section 98 and 107. Akalam ko si Danilo Araw, mga kababayan, dilawan to Kasama niya nga po dito si si Dino De Leon, na nag-file ng case. So we filed complaints against Rodante Marcoleta today because of his willful and deliberate falsehood in filing out the statement of contributions and expenditures, sabi nga ng Araw. Okay. So ngayon, mga kababayan, ang tanong kasi ngayon natin dito, di ba? Ito po yung magiging magiging penalty ni Marcoleta pag siya po ay natulang guilty. Malupit to, akala nyo ganun-ganun lang yan? No, akala kasi ng mga bobong mga DDS, no, hindi nila naintindihan na yung ginawa nga po ni Marcoleta, big deal po yan. Akala kasi ng mga bobong mga DDS, dahil nga pa sa mga bobo sila, yung ginawa lang po ni Marcoleta, wala lang yan Hindi lang naman di-declare, makukulong ka agad, makukulong po siya. Makukulong po siya, mga kababayan. At syempre, may basihan tayo dito. Yan, no? Tandaan nyo, yung kinasa po kay Marcoleta, perjury. Perjury, di ba? Sabi dito, in the Philippines, the penalty of perjury is a fine up to 1 million. Okay lang, di ba? Mayaman naman si Marcoleta, meron naman siya 15 million na salin. No? Imprisonment at least 6 years and 1 day to maximum of 12 years. So depende po sa violation, mga kababayan, depende po sa bigat ng violation. Kung medyo hindi masyado mabigat, 6 years pinakamababa. Pero pag sobrang bigat, 12 years. So pili ka lang Marcoleta. Pili ka na Marcoleta. Diba? Marcoleta! Pili ka na. Ilang taon kang makukulong? 6 years or 12 years?
Boom, Marcoleta, Marcoleta, Marcoleta. Boom, Marcoleta, Marcoleta, makukulong na. Boom, Marcoleta, Marcoleta, Marcoleta. Makukulong na. Alam niyo mga kababayan, no? Hindi ko talaga alam. Kung ako si Marcoleta, no? Hindi, kayo. Ilagay ninyo yung ilagay ninyo yung kalagayan niyo kay Marcoleta. Kunwari kayo si Marcoleta. Ngayon, pinapasagot kayo ngayon ng ng COMELEC o kaya ng DOJ. No? Kasi nga, di ba? May kaso na. Anong palusot ninyo? Di ba? Anong palusot ninyo? Anong gagawin ninyong dahilan para hindi kayo makulong kung matuloy yung kaso? Well, bailable case naman yan. Di ba? Okay naman yan. Bailable case naman yan. Pero kapag ikaw nakulong, di good luck. Di ba? Pero isipin niyo lang kayo. Kasi ang lakas ng ebidensya laban po kay Marcoleta. Kasi nga po, inamin po ni Marcoleta sa kanyang TV stations na sa ganang mamamayan, di ba? Sa Net 25, na dinaya niya po talaga yung sose. Inamin niya po Inamin niya. Ngayon, kung kayo si Marcoleta, anong gagawin ninyong counter affidavit para hindi kayo makulong? Para hindi matuloy yung kaso. Saan na ba? So, pwede sabihin ni Marcoleta na, manirapan ako na pwede niya sabihin na, ay hindi, yung sinabi ko sa TV station, joke ko lang yun. Hindi naman sworn statement yun Di ba? Ewan ko, parang ngayon na pinakan na. Pero pag ginawa mo yun, puta, lipit mo naman, sobrang kapal naman ng mukha mo, di ba? Pag gano'n na ginawa niyang rason. Hindi ko talaga makuha kung anong magiging rason ni Marcoleta Hindi niya kasi pwedeng ipilit na tama yung ginawa niya. Kasi bawal nga po yun. O, di ba? So, tatanggalin kong piluka ko. Para maging joke time na lang, no? Ganun na lang, no? So, 12 years, and perpetual disqualification from public office. Ito pa pala malupit, mga kababayan. Tingnan nyo 6 years to 12 years na pagpapakulong, 1 million na penalty, at ang malupit dito, perpetual disqualification from public office. So, ibig sabihin yun, hindi po siya pwedeng tumakbo bilang senador ulit, o kahit anong public office, o kahit ma-appointment siya, hindi pwede. Mabigat po itong ginawa ni Marcoleta. Akala kasi ng mga bobong mga DDS na nagtatanggol kay Marcoleta, ginigipit lang si Marcoleta, hindi po. May pagmamalabis po talaga sa ginawa ni Marcoleta. Tanga-tanga nyo lang, di kayo marunong magbasa, yun lang yun. O minsan binabasa nyo na nga, hindi nyo pa iniintindi. Ang linaw-linaw dito makukulong, may multa, at pwede pa nga pa magkaroon ng perpetual disqualification to hold public office. So hindi siya pwede ma-appoint. For example, si Sara Duterte maging presidente. For example lang naman, pero hindi man mangyayari yun. For example lang. Hindi ma-appoint si Marcoleta kasi nga po, perpetual disqualification. Hindi na rin po siya pwede tumakbo bilang senador o congressman kasi nga po, perpetual disqualification. Di ba? So, wala to, men, Yan, dino dito. Buti na nga lang may AI, napakadali lang hanapin. So ngayon, matutulad na lang po si Marcoleta dito po kay Diskaya. Di ba, alam niyo to, di ba? Yung nangyari po kay Diskaya? No? Na si Diskaya nga po, na isa sa mga pinagtatanggol nga po ni Marcoleta, pinapahuli na nga po ni Digong. Bakit Digong nasabi ko? Ni PBBM. So, tingnan nyo sa lahat po na pinaglaban ni Marcoleta, wala siyang panalo. Nakasuhan na siya, pati yung pinagtatanggol niya nga po na mag-asawang Diskaya, makukulong din po. Di ba? Kuwawa naman si Marcoleta. Alam nyo kasi noon, tinan nyo yung mukha ni Marcoleta. Tinan nyo lang yung mukha ni Marcoleta. No? Umiyak, tumawa, magalit isang mukha. Hindi nga. Di ba?
Napakahirap po basahin po ng ng emotion ni Marcoleta. Isa mukha eh. Pag ngumiti, kala mo galit. Oh. Pag galit, galit talaga. Oh. Pag malungkot, mukhang galit. Isa mukha eh. Kaya di mo malaman yung Isipin mo, di ba, sumasayaw siya ng ng Marcoleta. Yung yung boom Marcoleta, sumasayaw siya ng ganon. Nakasimangot eh. Boom Marcoleta. Tapos mukha niya. Sumasayaw na siya nun ha, pero yung mukha niya. Kaya ang hirap mabasahin niya ni Marcoleta. Di ba? Kasi palaging galit. Pag gumiti, mukha pa rin galit. Pag masaya, mukha pa rin galit. Isipin mo na nga lang sumasayaw na nga lang ng ng campaign song niya. Puta na mukha pa rin galit. Hindi ko nga alam ba't nanalo yan eh. Lang yun mga kababayan natin bumoto kay Marcoleta, walang yun to, no? Puta, saan sumasayaw ng Macarena? Mukhang galit binoto nyo pa rin. Ewan ko sa inyo. So, yan mababahal sa kayo po. Ano masabi nyo nga po dito, na posible nga po makulong si Marcoleta ng 12 years. So, kayo, ano bang gusto ninyo? Ilang taon makukulong si Marcoleta? 12 years o 6 years lang? Matindi to matindi to. Kasi inamin niya kasi. So yan, nasa pag-comment tapos binabasa po ni Mark Ramos yan. Okay. Pero so last topic po tayo. So maraming salamat po sa inyo lahat sa patuloy po na suporta po dito sa Biran PH. So kita ulit tayo bukas. Siguro kung mapapansin nyo baka itong December, baka madalas pa yung pag-absent ko nga po dito sa Biran PH. Kasi nga po, medyo busy po talaga. Ang dami ko pang gagawin. No, tingnan nyo nitong nakaraang linggo, ang dami ko talagang engagement. Ang dami ko talagang invitation. So, actually, may mga paparating pa. Oo. Sa December 16, sa December 9, may 17 pa ata ako sa IBM. Tapos may mga kanina, umalis din ako kanina, biglaan din yun. Oh. So, siguro, makita nyo naman ako, dapat kasi araw-araw ako dito sa Biran PH eh. Kasi napakadali na naman na gagawin ko dito kasi may nagbabagsak naman ng topic para sa akin.